Yo guys, good evening. Yon, natapos natin gawin yung pinadala sa atin na Lonex PRSD. So ito yung dalawang unit, brand new unit ng PRSD na pinadala sa atin para i-upgrade. So yun, ano nga ba yung mga pinadala natin sa kanya? So from stock, ito yung pinadala natin. Nagpalit tayo ng motor. Gumamit tayo ng T238 28k RPM na brushless motor. Then sa switch, yung trigger switch, nagpalit na rin tayo ng ETU. Siyempre, T238 din na V2. Ano pa ba? So yun, piston body. Gusto ng owner, S-long yung gamitin natin, kaya yun ang nilagay natin. So ito yung stock niya. Then sa gears, gusto naman niya is mas mataas na rate of fire, kaya gumamit kami ng 13:1 na high speed SHS. So yun, yun lang naman yung mga pinalitan natin, kasi gusto ng owner mapataas yung rate of fire, then yung trigger response mas mapaganda pa. Siyempre, meron din siyang dating rifle na nagiging problema niya is umiinit. So dito sa T238 na ETU, malilesen yung pag-init ng motor kasi naka-brushless na rin siya. So yun, hindi katulad sa mga normal na motor na nakasanayan natin, katulad ng ganito. Ito talagang umiinit yan, lalo pag matitigas sa spring. Hindi katulad dito sa brushless na T238, hindi siya ganung umiinit katulad dito. So yun, test fire na natin siya, tingnan natin kung gaano kataas yung pinagbago niya kumpara sa stock. So bago yon, ito yung stock niya. Test fire muna natin, pakita ko sa inyo. Semi, full automatic. Ito naman yung mga pilta natin para makita nyo rin bago natin test fire. So yan, check nyo yung video. Yo guys, good afternoon. So yun, discuss lang natin itong T238 na ETU switch. Yun, sa mga plano mag-DIY sa mga airsoft rifle nyo. Itong wire na to, baka magtaka kayo kung para saan. So, ito yung ginagamit sa gel blaster. Ito yung supply ng magazine niya. Ayan, itong maliit na to. Napakita ko sa inyo. So, itong dalawang wire na to, yung red at black, is walang use to dito sa airsoft unit. So, ito yung ginagamit sa gel blaster lang. Kaya gagawin nyo, cut nyo lang yan, then install. So, yun lang. Install na natin to. At yun, since nakita nyo na, test pair naman natin. Pakita ko sa inyo. Gamit tayo ng 11.1 volts na battery. So, So yun, test na natin yung unit. Pakita ko sa inyo yung trigger response siya ngayon. So ganito lang siya ka-sensitive ngayon. Hindi man gano'n ka-sensitive, pero okay na kumpara sa stock. Pakita ko sa inyo. Lagay natin sa safe, semi. Ganyan kaganda kapag naka-ETU. So lagay naman sa full automatic. Ito yung rate of fire niya kumpara doon sa stock. So yun, napakabilis talaga. Pero meron pang ibibilis to, kaso ayaw na ng owner takasan pa kasi okay na siya sa ganitong set. So yun, sa mga hindi pala nakakaalam, yung mga ganitong ETU is programmable yung trigger niyan. So ano nga ba yun? Pakita ko lang sa inyo Sa normal na airsoft, ganito lang yung trigger niyan. Lagyan natin sa safe, lagyan natin sa semi, isang putok lang ng isang putok. Then sa full automatic, yan. Sa ganitong programmable trigger, pwede natin siyang baguhin. Pwede natin gawing binary, pwede natin gawing tatluhan yung semi niya, pwedeng apatan, limahan, hanggang animan. So yung full auto niya, pwede rin natin baguhin. Pwede natin gawing semi, 3 rounds, 4 rounds, 5 hanggang 6. So pakita ko sa inyo kung paano. For example, ito. Magsiset tayo ng full auto. Ayan, lagay natin sa full auto. Press natin ng... Ay, sorry. Balik. Sa semi pala tayo, semi muna. Semi. Ayan. Press natin ng 10 seconds. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun, marinig yung beeping sounds. Dalawa. Hintayin natin magdalawa ulit. 2, then press. Yan. Gawin muna natin binary. Sa dalawa. Yun, set na yan. Pakita ko sa inyo yung semi niya. Yung semi niya kanina na isang putok lang, magiging dalawa na. Gawin naman natin tatluhan. So, set ulit natin. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Yun, tumunog.
So set ulit natin, 2 beep, isa pa, 2, press. Isa. Ayan yung binary, 2, ikatlo, 3 rounds. Press natin. So yung bilangin nyo. Kita nyo, yung semi niya. Ayan, napakita ko. Semi, then press natin. 3 bullets yan. Yun. Full auto niya. Yeah. Semi ulit. So yun, balik natin sa normal. Press ulit natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun, tumalog ulit. So, antayin natin mag-2 beep. Isa, 2. Yun. Yun, set na yan. Testing ulit natin ha. Semi. Semi. Yan, wala na siyang binary. Hindi na rin siya tatluhan. So, normal na semi na. So yun, medyo marami mga features to. Kung titignan nyo, ito na lang, aralin nyo na lang siya dito sa manual kung sakali makapag-install kayo. At kayo na bahalang discover kung ano pa yung pwede nyo gawin sa kanya. At so yun, may gagawin pa tayo isang unit ito. Sir, ito na yung unit mo. Ready na. Maraming salamat po. Tapusin ko lang yung isa, then ready to pick up na po. Shape, semi,